Welcome back again sa ating panibagong episode guys, na kung saan makakita kayo ng sport fishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat or hilig nyo ng gwapong spiro, nandito lang ako para sa inyo. E tara, samahan nyo ako muli ngayong araw na ito. Dito ako magdadive sa paboritong spot natin. Medyo natagalan tayo mag-upload ngayon, gawang medyo na busy ako sa mga importanteng gawain sa buhay. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Balik ulit tayo dito sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At ngayong araw guys, medyo kumalma kasi yung habagat, pero hindi ganong kalma. Gaya hindi talaga ako makadayo sa ibang spot. Pag habagat kasi dun sa ibang spot ko is malakas talaga, hindi talaga kaya. At try natin ngayong hapong ito kung meron tayong makikitang isda. Kaya pagkalud ko ng spear gun dito, diretso na ako dito sa spot. Dito natin nakikita yung mga ilak at yung mga grupo ng batfish, yung bayang. Pero pagkapwesto ko dito is walang sign na nandito yung mga bait, yung mga dalagang bukid. Yun kasi yung palaging tinitingnan natin dito sa spot. Kung nandito kasi yon is malamang sa malamang is may mga malalaking isda na nakapalibot dito. Pero ngayong araw is wala dito, kaya back to the surface muna tayo. Dito guys, lumipat ako ng pwesto. At nandito pala sa kabilang gilid, etong mga bait, nandito nakapwesto. Iba kasi yung agos, kaya try natin ditong umabang kung anong magpapakita sa atin. Medyo malabo talaga ngayon yung visibility ng dagat. Kahit nandito lang ako sa mababaw na area, is hindi tanaw yung nasa unahan ko. Eto, may parating sa akin ng isang pirasong talakito, pero napakaliit pa. At dahil pangalawang dive pa natin to, wag muna natin kunin yan. At dito sa dive na to, lumipat ulit ako ng pwesto. Doon kasi sinakitaan natin ng mga dalagang bukid is walang nagpapakita. Nakailang dive din ako doon, kaya lumipat na ako ng pwesto dito. At dito may nakita akong dalawang talakito. Kaya imbis na umahon tayo ng walang huli, kunin natin na itong pinakamalaki dito sa dalawa. Ito yung naging unang isda natin ngayong hapong dive na ito. Minsan lang tayo kumuha ng ganitong size. Pag walang-wala talaga is kailangan pang ulam na rin to. Matumal. Labo pa ng tubig. Pwede na to. Ang ulam. At dito guys, lumipat ulit ako ng pwesto at nandito yung mga ilak, yung grupo ng mga ilak. Ito naman guys, is ibang pwesto to dun sa mga ilak na palagi nakikita natin. Etong isang ilak sana is napakaamo. Pero may nakita kasi akong red bass dyan sa likuran nila. Kaya antayin natin kung lalapit talaga yung red bass. Medyo malaki na. A couple of seconds ang pag-aantay dito guys, ayaw lumapit ng red bass. Nandun lang sa likuran ng mga ilak, nahihiya pa sa poging ito na lumapit. Kaya back to the surface muna tayo. Dito sa dive na to guys, hindi muna ako pumunta sa malalim na area, gawang napakalabo talaga. Pag pumesto kasi tayo dun sa malalim na area, hindi mahalata kagad ang kapugian ko. Kaya dito lang muna tayo sa mababaw. At least medyo maliwanag pa dito. At habang nag-aantay ako dito, may biglang duman sa akin na grupo ng salmon, napakalalaki. Kaya lang, ang problema, nalito ako kung anong titirahin dito, pumili pa kasi. Ayun tuloy, lumayo na't wala tayong nahuli. Sayang. Kaya balik ulit tayo dito sa ilalim. Dito pa rin to sa nakitaan natin ng mga salmon. Nagbabaka sakali akong magpakita pa or bumalik sila.
At habang nag-aantay ako na bumalik yung mga salmon, guys, hindi na talaga nagpakita. Buti na lang may mga talakitok dyan sa unhan. Kaya nagranting ako dito para mapansin ang kapugian ko ng mga good size na talakitok na to. Pangalawang isda natin ngayong hapong dive na ito. Okay na rin to. Matumal talaga. Pangalawang talakitok natin. Sayang yung salmon, ang lalaki. Oh. Bumilis yung galaw yung habang papalapit ako sa kanila. Oh, thank you Lord. Pagkatapos kong ma-secured itong isang talakitok at masama sa unang nahuli, balik ulit tayo dito sa ilalim. Eto, may lumapit kaagad sa akin na isang talakitok. Eto siguro yung kasama nung pangalawang nahuli natin. Parehas kasi ng kulay. Shumbar naman ito kung tawagin dito sa amin. Etong ganitong talakitok, yung dilawang kulay. Okay, okay na rin ta. Ang tatlo nating talakitok. Oh, thank you Lord. Pagkalipas ng 2 oras, guys, balik ulit ako dito sa ilalim. At eto't madilim na talaga yung ilalim. Nagpapakasakali tayong madagdagan pa yung huli nating 3 talakitok. At dito, may 2 sanang midnight snapper. Akala ko lalapit na dito. Ngunit paggalaw ko ng pana ko, is biglang umikot naman. Lumayo sa akin. At buti lang, may 2 talakitok ulit na nagpakita. Kaya lang, ayun, hindi tinamaan. Ang galing umuyos na talakitok yun. Pagkatapos din na itong dive na to, guys, is umuwi na rin ako. At ito yung mga huli natin. Nakatatlong piraso naman tayo. Puro talakitok. Ayos na rin to. Bawi na lang tayo sa sunod na dive. The next day, pagdating ng hapon, guys, balik ulit tayo dito sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At eto't medyo maulap ngayon. Kaya alod muna tayo ng spear gun para along the way, makita man tayo ng isda. Ready na to spear it. Spear gun loaded, let's go! At eto, habang nandito ako sa mababaw na area, papunta sa malalim, nakasalubong ako dito ng 2 samaral. Kaya lang, pagka-pull ko ng trigger, hindi na naman tinamaan. Sayang, unang isda sana natin. At diretso na tayo dito sa malalim na area. Dito natin nakikita yung mga slender unicorn, yung karamihan. At eto, hindi naman ako nabigo. Nagpakita agad etong mga slender unicorn. Kumay ito kung tawagin dito sa amin etong ganitong isda. Pero ang nagpakita sa akin ngayon is hindi yung malalaki. Pero good size na para hulihin. Malabo pa rin yung visibility ng dagat ngayon. Kaya pagka-close ko ng gap dito sa isa at na-meet ko yung distance, tinira ko na to. Ito yung naging unang isda natin. At pag-ahon ko dito, guys, eto, pagka-resort piece ko dito, napakalakas na pala yung ulan. Hindi na makita yung isla. Pero okay lang yan, nandito lang naman tayo sa malapit na spot. At pagkapwesto ko dito sa pangalawang sisid, guys, nandito naman ulit yung mga slender unicorn. Ayan, nandyan sa unhan.
Hindi lang talaga masyadong makita, gawang malabo yung visibility ng dagat ngayon. At may napansin ako ditong isang isda. First class na isda ito. Ang tawag dito is coral trout. Kaya lang, nalilitan pa talaga ako. Halos mga nasa kalahating kilo lang. Kaya hindi ko muna pinansin. Focus muna tayo dito sa slender unicorn. Ang mga slender unicorn kasi is mga 1 kilo na. Pangalawang slender unicorn natin. Pagkatapos kong masama itong slender unicorn sa unang nahuli natin, balik ulit tayo dito sa ilalim. Dito lang din ako nagpwesto guys sa nahulihan natin. Nandito lang kasi yung mga slender unicorn. Paiba-iba lang talaga ako ng pwesto dito para hindi ka agad mahalata. Eto, may mga kasama naman itong mga slender unicorn na mga midnight snapper. Pero ang mga midnight snapper talaga is ang hihirap palapitin. Ayaw talagang lumapit. Napakatalinong isda kasi etong ganitong isda, ang mga midnight snapper. Akala ko dito, makakatira ulit ako ng slender unicorn, ngunit biglang lumiko. Eto, bumalik ulit. Pero naka-distance pa rin, hindi ako makatira. Kaya pag mga ganito, hindi ko muna pinipilit. Back to the surface muna tayo. Makalipas ang 1.5 oras guys, eto, balik ulit tayo dito sa ilalim. Pagkatapos kong ma-secure itong pangatlong slender unicorn guys, bumalik na ako dun sa mababaw na area. Ayaw talagang lumapit ng malalaki. Pang tatlong slender unicorn natin. Ayun, wala na yung ulan. Pero madilim pa rin. Okay na rin to. Mga 7 to 8 grams din. 7 to 8 grams din to. Kaya okay na rin na. Palain. Tsagaan lang muna natin. Ayaw lumapit ng malalaki. Thank you Lord. At pagkarating ko dito sa mababaw na area, nag-dive pa naman ako dito. At ito yung palaging pinapistuhan ko na sumisingit ako dito sa dalawang bato guys para hindi kagad mahalata ng isda. Yung wala pa kasi akong camera dito, dito ako nagpipwesto. At kalimitang nahuli ko dito is mga Buffalo Emperor, Bigay Emperor, mga ganon. Dito lang sa mababaw na area to. Kaya antayin natin kung may mga magpapakita sa atin dito. At eto, hindi naman ako nabigo. May Bigay Emperor kaagad na lumapit, pero ang Bigay Emperor talaga, isa sa pinakamatalinong isda. At dito, habang tinitingnan ko yung Bigay Emperor, eto, may lumapit na bulian sa akin, etong Buffalo Emperor. Kaya lang, nag-steady dyan sa unhan. Kunting-kunti na lang sana dito, ma-full ko na yung trigger, pero hindi na talaga lumapit.
nagantay-antay pa ako dito, pero ayaw talagang lumapit ng mga buffalo. Pagkatapos din na itong dive na to guys, is umuwi na rin ako. Nakatatlong piraso lang tayong slender unicorn. Ayos na rin to. Yun guys, umahon na ako. Ito lang yung nahuli natin. Yan, medyo madilim na. Nagantay pa tayo ng padilim, pero hindi talaga lumapit yung malalaking unicorn. Okay na rin to. Dive na lang tayo bukas, baka maganda na yung visibility ng dagat. Pagdating ng umaga guys, balik ulit ako dito sa paboritong spot natin. Pagkatapos kong magload ng spear gun dito guys, nag-warm up muna ako dito lang sa mababaw na area. Dito natin nahuhuli yung orange spine unicorn, yung napakasarap ulam na unicorn, yung maliliit lang. Kahapon kasi nag-dive ako dito ng umaga, nakita ko ng tangige. Pero hindi ko nakuha, napakabilis kasi yung galaw. Kaya nagbabaka sakali ngayong umagang dive na ito is may magpakita ulit na tangigi sa atin yung araw na ito. Pagkatapos kong mag-warm up, diretso na ako dito sa malalim na area. At dito nakapwesto yung mga ilak at yung mga batfish. Eto, ang dami nila dyan sa unhan. Nandito lang talaga sila nakatira. Minsan kasi itong mga grupong ito is may mga kasamang malalaking mamsa or mga dogtutu naman. Nagpapahinga siguro sila. Pero ngayong pag-dive na ito is walang nagpakita. Kaya back to the surface muna tayo. Dito sa dive na to, lumipat na ako ng pwesto. At habang lumilipat ako ng pwesto, nakita ko ng pugita. Ayun, puti ang kulay. Kaya dali-dali akong sumisi dito. Kaya lang, habang palapit na ako dito, ayun, biglang sumuot sa butas naman. Sinilip ko pa ito, pero hindi ko mapana kasi nakapull yung reload natin ng goma. Ayun, nandun lang sa butas siya. Baka pagpanain natin to, nakasabit yung dalawang goma natin, is tumagos lang sa bato. Etong shaft natin, mahihirapan tayo. Inantay-antay ko pa itong lumabas, pero ayaw talaga. Pagkatapos kong ma-unload itong isang goma guys, balik ulit ako dito sa ilalim. At pagkabalik ko, sinilip ko dito sa butas, wala na. Sumiksik siguro sa pinakadulo ng butas, dun sa malalim na area. Kaya back to the surface muna tayo. Dito guys, lumipat na ako ng pwesto. Dito sa mga previous dive ko sa spot na to, nakakahuli din ako ng mga grupo ng slender unicorn. Pero ngayon, is hindi na nagpapakita sila dito sa spot. Nasa malalim na area na siguro, nabubulabog. Ito na yung pangalawang sisid natin. Dito rin ako magpupwesto sa napwestuhan ko kanina. Pagkapwesto ko dito, antay ulit tayo ng isda kung may lalapit talaga dito sa atin. Medyo mahina kasi yung activities ng mga bait dito. Kalat-kalat. At eto ang hindi ko inaasahan. Pagtingin ko sa taas, eto may palapit na sa akin na napakalaking tangige. Buti lang, napakaamo. Kaya pagka-close ko ng gap at na-meet ko yung distance, tinira ko na to. Ayun, napakaganda naman yung patama ko dito. Habang pataas ako, pumataas din siya. Hinihila ako pataas, hindi ako pinahirapang umahon. Napakabait na tangigi to. Woo! Sabi ko na nga ba? Thank you Lord! Woo! Blessing na naman tayo mga bro. At kitang-kita ko naman dito na napakaganda yung patama ko. Yung tinagusan kasi ng shop is dumudugo na. Kaya matik yan na napakaganda yung patama na spine shot natin. Thank you Lord. Ito kasi kahapon, nag-dive ako dito.
Kaso ang nahuli ko lang is dalawang orange pine unicorn. Hindi ko na in-upload. Nakita ko dito ng tangige. Kaya bumalik ako dito. Tamang-tama yung pagbalik ko. Ay. Magka-alas 10 na. Oh, Lord. Ang size na itong tangige. Mga 5 kilo, 6. Ayan, malakas pa rin yung habagat dito. Kaya hindi tayo makadayo sa gakot. Oh, thank you, Lord. King Mackerel, secure. Pagkatapos kong mahuli yung King Mackerel, guys, lumipat na ako ng pwesto at pauwi na rin. Dito sa malalim na area, nagtry akong mag-dive, nag-free fall. At nakita ko dito ng dog tutunan, napakalaki na rin. Pero habang palapit ako sa kanya, mas lalong lumalayo naman. Hindi ko maklose yung gap. Eto, nandito naman yung karamihan na slick unicorn. Nandito sa malalim nga lang. Hindi ko kayang sisirin yung drop niyan. Kaya pagkatapos din na ito, bumalik na ako sa pangpang. Shoutout nga pala kay Rosana Villahermosa, Masoy, Esther Candelaria, Rivando Shalongo, Pabuloy Vlog TV, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Tolets Mix TV, Pancho Pantino, Tirado Family, Joel Rosales, Rini Alisin, Pablo Alaw, Joel Bios, Rendek TV, Ani Rosal, Noel Grigo, Brian Riano, Noel Pulido, Agbi Carissa, Aldrin Encio, Tata Ontoy, Pudji Edward, Lore Abidal, Glindre Lacatango, Jeffrey Rivas, Kayadong Family, Madronio Family, Nick Fonte, Park Sodio, Maricel Vista, Prince Tyron, Alan Frulania, Helson Ortohan, Reke Hernandez, James Padrilan, Fano Family, Dennis De La Cruz Family, Johnny Heisten, Rich 20, Toto Kalingaw, Rafi Bantilan, John Micael Toyor, Salde de los Reyes, Alia Mabahin, Mabahin Family, Armando Gonzaga, Remy Nevio, Fernando Lacasandili, sa Arinas Family, Jemar Sow, Chen Jimena Bagamasmad, Alcones Family, Family Alcones, Cesar Abling, Jewel Ranas, Anthony Antonio, Rafael Recto, Cian Henrix, Fideric Tirado, Elvira Miranda, Lorante Miranda, Marbs TV Adventure, Joseph Janea, Victorino Caragia Jr., Joma Ramos, Rinaldo Kalinisan, Christopher Simon, Leonardo Mejorada, The San Jose Family, Nalds Vlog, Justin Paigmane, Famiano Family, Arnolfo Gulay, Manang Hilaw, Bea Lopez, Mikael Mejia, Infinite Outer Quest, Aldrin Encio, The Sulok Family, Donsky, Richard Mirabiti, Manoy Nel Vlog, Jonathan Ricto, Sander Timahan, Abak Family, Chad Summer, John Vincent Eliagas, Jaime Dulay, Dan Gurabat, Midigya Family, Rick Mongilya, Bantang Family, Felix Lumagdang, Alan Tingala, Kabuenas JRP Official, Ryan De Los Santos, maraming salamat po sa inyong lahat. At yung gusto magpa-shoutout, comment lang kayo ng shoutout Poging Mel's for Fishing TV. At pagkarating ko dito sa bahay guys, eto sumunod na yung bibili ng tangige. Etong tangige ito, isibebenta muna natin ng buo. Wala kasing timbangan doon sa baba, kaya dito ko na tinimbang sa bahay. Kaya timbangin natin itong nahuli nating tangige. Ang estimate ko dito, yung nasa laot ako is mga 5 to 6 kilos. At etong tangigi natin is umabot ng 6.5 kg on scale. Saktong-sakto, kaya goods na to nahuli. Kahit iisa lang. Saktong-sakto yan. Thank you. At eto, binigay ko na dun sa bibili. So yun guys, nabenta kagad natin yung isda. Malakas na yung habagat. Ayos na rin. Halos 3 hours yung dive ko ngayong araw na ito. 0.5 times 250 natin. 250 ko ngayon. Napakadalang talaga ng pahuli ng mga isda. Ang hirap pag walang kita. May tayo doon. Yung kalahati is 125. May kita tayo ngayong araw na ito sa 3 hours na dive na 1625. 1625. Kasi yung 6 is 1.5 na, tapos yung 1/2 is 125. So ayos na rin. Okay na rin, nakita yon. So hanggang dito lang muna guys yung video natin. Hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.